Brother Elmers, ayon sa iyong patutuo, tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong sarili tagapagligtas at sa pangyariang pinagkaloob sa akin ng Christian Bible Baptist Church. Binabautismohan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu.
Amen? Amen. Lahat po tayo ay magsitayo. Amen. Yung mga nasa labas po ay magsipasok na po. Tayo po ay magsisimula na ating po morning worship service. Amen. Lahat po tayo ay magsitayo. Awitin po natin ang page 35, Christ Arose. Amen. Page 35, Christ Arose. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Nawitin po natin first stanza. Lo, lo in the grave he lay. Ready, sing. Lo in the grave he lay. Jesus my Savior, waiting the coming day. Jesus my Lord, up from the grave he arose with a mighty triumph on his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Sing a stanza. Vainly they wash his bed, Jesus my Savior. Vainly they still the dead, Jesus my Lord. Everybody now. Up from the grave he arose, with a mighty triumph on his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Last stanza. Death cannot give this grave, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, amen, with a mighty triumph on his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Amen. He arose. Amen. Awitin po natin, isa pa po, page 161, A New Name in Glory. Amen. First stanza. I was once a sinner. Ready, sing. I was once a sinner, but I came pardon to receive from my Lord. This was really given, and I found that He always kept His word. Ano verse now? There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And a white robe, and you'll sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven evermore to roam. Amen. Bago ang second stanza, amen. Kayo po ba yung saya ngayong umaga? Amen. Amen. Are you saved? Amen. Amen. Awitin po natin second stanza, yung mga saved. Amen. Amen. Dahil kung saved ka, nakasulat ang iyong pangalan sa langit. Amen. Amen. Second stanza. Ready, sing. I was humbly kneeling at the cross, fearing not but God's sacred throne. When the heavens opened and I saw that my name was written down. Now, there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh
the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory. And it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven evermore to roam. Last stanza. In the book is written, saved by grace, oh the joy that came to my soul. Now I am forgiven and I know by the blood I am made whole. Of course now, there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. And now I grow angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven evermore to roam. Alam niyo po yung iba sa inyo hindi pa kumbinsido na siya ipatutungo ng langit. Amen. Are you saved? Amen. Ang sabi po ng Bible, kapatid, rejoice not that the Spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amen. If you are saved, then your name is written in heaven. Amen. And it's mine. Amen. At pagdating doon, mabutid, sasabihin, mabutid, amen. Can't resurrection, that's mine, I'm present. Nandun ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? If you are saved, amen. Pag kumanta ka, parang hindi mo parang sa patutungo eh. Parang kapurgatorio ko pa. Okay, masyado tuloy malakas naman itong pati hangin na kukuha na. Okay? Uwitin nga natin ulit yan, kapatid, yung last stanza. Parang hindi kayo kumbinsido eh, kayo pa'y palangit eh. Last stanza. A new name in glory. Praise the Lord for one who followed the Lord in water baptism this morning. Amen? It is just a proof, kapatid, na may naliligtas, kapatid. Amen? Na meron pong naliligtas. So, nga rin yan, in the book is written. What do you say? In the book is written. Saved by grace, oh the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. There's a new name written out in glory. Go now, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the vine grove, and you'll sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. When my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. Amen. Di tayo mangalat-ngalat sa kalawakan, kapatid. May uwihan tayo sa langit. Amen. Praise the Lord. Are you happy this morning? Amen. What a blessing to be in the church. Amen. Ay manalangin naman namin Diyos. Once again, oh God, we are so thankful for what you have done for us the whole week. Especially, oh God, the recently concluded the juniors and youth camp. Thank you, Lord, for the revived soul, the revived spirit of your children, oh God. Not only the young ones, even the adults, Lord, the members who are so, who faithfully joined and contributed and sacrificed for this event that we have. And truly, oh God, we celebrate the success, the victory that you have given to us on our Sunday service this day. Salamat po sa aming pong Sunday lesson, sa aming pong Sunday school po, Panginoon. It's all about making decision. Thank you, Lord, for helping us to make a right decision for you because we have a right relationship with you, O God, as your dear children. Salamat po, Panginoon, sa mga bisita. Salamat po, Panginoon, sa isang ama ng tahanan po ngayong umaga who followed you in water baptism. Kayo kung magpala po, Panginoon, sa kanya, maging sa kanyang buong pamilya po, Panginoon. Nakasama niya ngayong umaga ang Halandoni family. Dalayan ko rin po, Panginoon, bawat mga anak po ninyo, mga members. Salamat po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Meron po mga iba na hindi nakarating ngayong umaga. Kayo po ang nakakalam ng kanilang kalalagayan. Mayroon po may mga karamdaman. Kayo po mabigay po sa kanila ng kagalingan. Lord, nalawin po namin ang inyong pong pagkilos sa bawat bahagi po na aming pong programa ngayong umaga. Wala po aming mga hangaring, may tasan niyo pong banal na pangalan. Salamat po.
maging sa aming pong Children's Department Sunday School. I-bless you po ang kanilang lesson, activity po, Panginoon, even to nourish them spiritually, O God. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa amin at inyo pong katapatan. We give up all the glory and honor due to your name. In all these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. And you may be seated. Maraming salamat po sa bawat isa, mabutid, sa inyo pong pagtayo. Once again, magandang umaga po sa inyo, mabutid. What a great day God has given to us. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa success, mga kapatid, ng ating po first ever Baptist Youth and Junior Summer Camp. Amen? Salamat po sa Panginoon sa sacrifice ng bawat isa, sa inyong pong bahagi, mga kapatid, and your work and labor is not in vain. Sabi po ng salita po ng Diyos. At actually, mga kapatid, sabi nga po, baka dito po ay youth program, ay hindi lang po mga youth, mga kapatid, ang naribay, maging mga adults, mga member. Amen? And I see the Great Spirit. Okay? Yung pang fellowship, mga kapatid, na mga nagluluto ng nanay, di po ba? Ay talaga naman. Ang pinapakain nilang nila, 30, pero ang nagluluto, 40. Ano, ubus yung pagkain eh. Pero praise the Lord, mga kapatid, for that great effort for the Lord. Sabi nga ni Sister Rio, nung pauwi na kami ng Thursday, Pastor, dapat magkaroon din ng adults and senior citizens camp. Amen. Sabi ko, ikaw na lang, sis. Parang maganda rin yata ang idea yun na. Iiwanan ng mga bata sa bahay, ay masaya sila. Gagawin nila ang kanilang gustong gawin. Pero praise the Lord, mga kapatid. Sabi nga po, I did not see. Actually, hindi ko nakita yung buong programa. I just see the event. I just plan for the event, mga kapatid, by the wisdom God has given me. Pero hindi ko nakita yung kabuuan talaga. Pero at the end, mga kapatid, makita mo, mga kapatid, kung gaano kadakila ang Diyos. Amen? Dapat nakakapagod, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, ay nagkaroon ako ng boses. Hanggang gabi, wala akong boses eh. Nung tumawag si Kiyon, sabi niya, wala kang boses pa. Meron naman, kaunti lang. Okay? Pero salamat ay gawa ng pagod. Kaya sabi ko, next year, maggagawin natin yun, mga kapatid, dapat meron na tayong mga committee. Amen? Na mag-aalala sa bawat bagay, mga kapatid. Meron kasi pag-iisipin mo lahat. Bagamat may gumagawa, mga kapatid, pero mas maganda talaga yun. Siya na talaga, ganun. Hindi mo naiisipin at hindi na alalahanin. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon sa ating naging speaker. And you know what? They are so much blessed, mga kapatid. The same po sila nung observation ni Pastor Meldion. Si Pastor Meldion, that first time he came, March 2023, our first anniversary, ano po sabi niya, okay, alam mo, sir, ang ipong yung church ay, yung mga members ay, they have a good spirit. Amen. They have a good spirit. Ay, maniwala. Okay, so sabi rin ni Pastor Carl, mga kapatid, ano po, Pastor, ang mga member niyo po ay magandang espiritu. Sabi ko naman ngayon lang yun. Pero next week wala na naman yan. What a great compliment, mga kapatid. Amen? Salamat sa Panginoon that we became a blessing for him and his family. At siya naman po'y naging blessing din po sa atin, mga kapatid. Amen? A great blessing. I believe sa ating mga campers, mga kapatid. Amen? Sila po'y na-bless. Amen? Oo. At minsan ay may gagawin din ng Panginoon. Minsan ang diablo ay makakurot. Di ba? Sa kasiyahan, sa kalagitnaan ng ating katagumpayan, mga kapatid, ang diablo lagi, mga kapatid, gustong kumurot. Para mawala yung excitement. Pero salamat sa Panginoon, yung bagay ng mga kapatid, He turned into success. Amen? The Lord will turn into success, no? So as long as we stay, mga kapatid, sa kalooban po ng Diyos. At malagang paalala po, ang ating pong cleaners po ngayong araw, mga kapatid, ay ang west at north areas. Amen? Kayo po ang cleaners, mga kapatid, sa ating auditorium, mga kapatid, sa mag-araw po na ito, mga kapatid. Praise the Lord, pag-pray natin yung ating po mga campers, yung mga nag-sidalo. Sabi mga po, mga kapatid, we just try, mga kapatid, for this. And you know what? Happy po, pwede na natin maging regular na program, amen? Yearly, amen? At just gawin natin mas maayos next year. Alam niyo po si Kian, naiingit siya. Sabi ni Kian, hindi nyo man na ako inimbitahan. Sabi ko, hindi ka na taga rito eh. Hindi ka na taga rito.
Pero andun po siya mga kapatid na sabi niya ay natutuwa siya mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos. Huwag natin kalimutan mga kapatid, prayer meeting natin Thursday 6 o'clock p.m. Amen? Don't forget to come to our prayer meeting, the last prayer meeting for the month of May. Amen? Actually, this is the fourth Sunday, and then next Sunday, the last Sunday of May, and then the next day will be June. Amen? And excited na mga estudyante, pasukan na! Allowance na naman, di ba? Ang excited, ang mga magulang ang hindi excited, amen? Parang makukutungan na naman ako nito, sabi naman ng magulang. Pero salamat sa Diyos, ang ating pong naging bakasyon, mga batid, ay worth it, amen? Karoon tayo ng NBYC and the soul winning and the youth camp, mga batid, and truly we utilize it for the glory of our God. Salamat ngayong umaga, mga batid, sa ating pong bisita. Praise the Lord, because of the camp, mga batid, yan po yung bunga, mga batid, yung sabi ko nga po sa inyo. Nung nagkaroon po ng kaunting aberya, pero yung aberya, mga batid, naging pagpapala, amen? Nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-meet, mga batid, ang isa sa mga ate po ni Brother Jess Katubag, mga batid. Mga magulang po yan, wala pa si Gabriel, so si Philip. Pero nandun po, di po sila ngayong umaga. Salamat po sa Diyos, mga batid, ang ating pong bisita ngayong umaga. Kasama po natin si Sir Ermer, amen? Sir Ermer, tayo nga po kayo. And he was baptized, amen? Salamat po kayo sa praise mo sa tubig bautismo. At ang kanyang may bahay po, si Ma'am Johan, amen? Okay. Magulang po siya ni Ivana. Yan, si Ivana. Kilala niyo na po si Ivana, di ba? At ang ate niya po ay nandito. Si Margo. Amen? Praise the Lord. Salamat po sa Diyos na siya nakasama rin. Buong family, nandito po sila ngayong umaga. Amen? Sabi ko nga po, yung aberya, ginawa ng Diyos pagpapala. Because the Lord led us to the place of Philip. Nandito po si Ma'am Joanne. Sabi ko, ma'am, imbitahan po namin kayo sa church. Last Friday lang po. And then yesterday, we went to their home. Okay? At nakapag-Bible study po sa mag-asawa. Sabi ko, bukas po, dalo po kayo, ma'am. And praise the Lord, buong pamilya sila nandito. Amen? Mga great joy, mga kapatid. Yan po ay bunga po ng camp, mga kapatid, sa biyaya po ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagkilos, mga kapatid. At meron ba tayo? Okay? Tinakpan ko na yung aklat ng buhay. Baka meron pa eh. So yun po, mga kapatid, ang ating po mga bisita. Meron po tayong hindi na-lista na bisita po dyan. Meron po tayong second time ngayon, mga kapatid, si Ate Fatima. Amen? Second time po niya, mga kapatid. Praise the Lord. Nakasama pa rin natin ngayong umagang ito, mga kapatid. Meron po tayong first time, second time, third time, mga sometimes. Yan. Amen? Kanina, nakita ko si Tatay Calix. Sabi ko, nasaan na yung barkada mo? Sabi ko, nasa harapan pala niya si Tatay Jose. Sabi ko, ikaw pala yung tay. Kasi bakit? Batang-bata mo eh. Kala ko, teenager lang. Masaya naman. Di ba, Iman? Kasi bakit? Naka-Hawaiian dress ba? Naka-Hawaiian polo naman siya. Praise the Lord. Amen. At actually, meron tayong bagong dating po, mamatid. Kung inyo pong mabibigay po sa akin, ay makatulong po yan. Okay? Para atin pong ma-recognize ngayong umaga, mamatid. Amen. Praise the Lord for our visitor, the Halandoni family. Okay, amen. Praise the Lord. Ang tawag ba? Perez family po ba ito? Yes po. Perez family from Malasiki, Pangasinan, amen. Under kay Pastor Ed Almario, amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Sila po nandito. Pagigyan ko ba, sir, family? Tayo nga po kayo, sir. Tayo mo po ang inyong family. Sa mga anak. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos. Kayo po ay nakarating po dito. Kayo po ba may dinalaw po dito? Magbabakasyon po? Taga-Tugegaro din po ako dyan sa Tulayan. Kasi Ganun. may work po ako sa Pangasinan. Amen. Wow, praise the Lord. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Amen. Ayun po yung may kamag-anakan pa dyan na naiiwan, ay pwede po namin silang i-reach out. Amen. Para sila po ay mawin din po sa Panginoon. Kaya yun po yung Kristiyano, kapatid. Amen. Araw ng linggo, pag siya po yung nagbakasyon, nahahanap yan ng simbahan. CBBC po sila, kapatid. Christian Bible Baptist Mission po yan sa Malasiki, Pangasinan. At their Pastor Ed Almario, hindi po Pastor Ed Lorena, Almario, mga kapatid. At nakakasama po namin po doon, mga kapatid, sa San Pedro. Praise the Lord, mga kapatid. Kanilang pagdalo sa ating pong pagpanambahan ngayong umaga. Okay, meron ba tayong bisita? Kung wala na po, mga kapatid, tayo po ay magsipag tayo at i-welcome po natin especially ang ating mga bisita while the piano plays. Welcome to CBBC. Ikot po kayo. And
your platicam, amen? Smile. Alright, let's sing the song. Welcome to sing. Welcome to CBBC. It's the church where you belong. Come on. Welcome to CBBC. With hand in heart, we'll sing a song. Our message is from God's word of Christ, the living way. CBBC welcomes you. Come on. Today, oh, there's a welcome here. There's a welcome. Ligay ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y mananubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Kasi ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Wow, bira, di na magkakasya yung kanta natin. Dapat ang kantayin na natin, kapatid, ay mahabang kanta na. Praise the Lord. You may be seated. Amen. Salamat po sa Panginoon sa presensya ng bawat isa, especially sa ating pong visitors and guests this morning, mga kapatid. At nais ko lang pong ibigay po, meron po isang nakakumpleto po sa kanyang share a lot, not commitment muli, mga kapatid. Sa ating commitment, sa ating lot commitment po natin for our church project. It is hereby certified that Mr. Calixto Mela has completed his third. Pangatlo na po niya ito, pangatlo. 3-feet, amen. 1 is per meter, lot commitment for the mission house. Mission work of CBUC to Quezon City outreach amounting to 10,000 pesos. Amen. Salamin niyo po. This is the very decision for acknowledgement purposes only. Congratulations po tayo, amen. Iabot mo na nga anak kay tatay. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos sa ating pong lot commitment. Nais niyo pong maglagay ng inyong pong commitment, mga for this year, for our lot commitment. At ako din, mga guys, di ba, bibigyan kita ng mamaya tayo ng sticker pala. Nalimutan ko yung sticker. Para ilagyan niyo na po doon ng cake, amen. Praise the Lord, mga natapos ko na rin po yung isa ko ngayon, amen. Last Sunday pala, natapos ko na rin po yung ating commitment. For lot commitment, may dalawa pa ako. Kaya I challenge you, mga kapatid, na tayo po ay mag-commit, amen. Tayo po ay makapag-ipon para sa ating sariling property, amen. Tayo po ay nangungubahan lang dito. Ang mag-aari lang natin ng building, amen. Ito lang yung pagmamay-ari natin. Ang kontrata natin ito ay 5 taon lang. 5 taon lang, kapatid. Kaya let's beg on God, mga kapatid, that God is going to bless us, amen. Amen. Pero pag may kakausapin dito, gaya ni Pastor Carl, di ba ba, amen? Hindi na si Pastor Carl, mga kapatid, ilang square meter yun? 500 square meter, mga kapatid. Donate ng isang member. Ba, sino mo tatanggi sa donation, amen? Pero pag para maayos po, mga kapatid, yung papel, binayaran po nila ng kaunting halaga lang para mas maganda, para mas maayos yung lipatan ng papel. Yun yung wisdom naman doon, mga kapatid. Kaya ngayon, meron silang building. Bagamat tagus-tagusan pa, pero sa kanila na po yun. Sa kanila na po yung building. Sa kanila yung property. Kaya pag-pray natin, mga kapatid, kung paano sila pinagpala ng Diyos doon, pagpapalain din tayo dito. Amen? As long sa mga anak ng Diyos ay maging tapat sa gawain ng Diyos. Amen? Tandaan nyo, kapatid, di natin kailangan ng hektarya. 2 by 6 feet lang, kasya na sa atin. Amen? Amen? Kasya na po yun sa ating kapatid. Meron tayong mansion sa langit. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon for your faithfulness sa gawain po ng Diyos. Are you happy this afternoon? This morning, I should say, amen?
At huwag natin kakalimutan mamayang hapon, mga kapatid. Oo, buti na lang. Talagang ang aking dila ay pinaalala niyang kapatid para sabihin mamayang hapon. May pagpanambahan tayo. Amen? 1:30 po, youth service natin. Ay nawa yung ating mga campers ay makabalik ngayong hapon. That if really you are revived. Amen? You are revived for the Lord. Come back this afternoon, 1:30 for our youth service, the Baptist Youth Fundamentalist, and then 2:30 yung ating afternoon service. And sa ating afternoon service ay yung pong makikita mga kapatid, mamaya yung tatlo na mga juniors, elementary students mga kapatid, they will be rendering a practice preaching. Yan. Grade 4 mga to, mga kapatid, grade 4 and grade 6. Mapapanood natin mamayang hapon. Ito po yung i-render nila during talent demonstration of talents natin last Thursday sa ating camp. And then camp this afternoon, sabi ko nga po, those who miss the camp, you miss one half of your life. Especially sa ating pong talents, ang bira, makita niyo po, it was really a blessing. Amen? Ay, mamaya nga po, mga kapatid, matutunghayan po natin yung ating tatlong participants, sa mga elementary students. They will preach. Sila po yung mag-preach mamayang hapon. Tatlo po, mga kapatid. Ibig sabihin, tatlong orasyon. Di ba, Amen? Mga elementary sa mga kapatid, tag-apat na minuto lang, hindi sila tatagal. Pero makita niyo po, mga kapatid, kung paano sila ginamit din po ng Panginoon. Amen? And this morning, ating pong tawagin ang ating pong mga ushers at tayo pinadako sa ating pagbibigayan. Amen. Sa akin po mga bisita, hindi naman kayo nanyayahan sa gawain ito. But if you want to be a part sa gawain po ng Panginoon dito sa Tuguegarao City, you are very much welcome. Amen. Ang ating po mga offerings and tithes ay dito po natin ginagastos mga kapatid sa gawain po dito. Sa pangangailangan po dito mga kapatid sa gawain ng Diyos. Amen. Last Wednesday night sa aking pong camp mga kapatid na nagka-problema sa kuryente. Wala po kaming kuryente habang preaching. Wala pong kuryente, walang aircon. Sabi ko blessing kasi bakit nakatipid. Amen. Pero nung ako nagpaayos ng breaker, okay, mahal din pala. Pero praise the Lord pa rin mga kapatid at nairaos at hindi naman po naging casualty ba mga kapatid yung naging problema mga kapatid. Amen? Yes, a simple problem. Salamat po sa Panginoon. Amen? Sa ating mga members, need to give our tithes or pay our tithes and give our offering unto the Lord. For the Bible says, it is more blessed to give than to receive. And God loveth a cheerful giver. Pagpwede po ang ating kalog ngayong umaga, sir. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, sama namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Lord, sa umagang ito na kami yung inipon dito sa iyong baysambahan upang makapanambahan po, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Lord, sa mga pag-ingat at mga biyabing kalugos sa mga nakarang araw. Amen. At salamat din po, Lord, sa mga naging desisyon ng iyong mga kanakan na nandito sa umagang ito. At dalangin din po namin ang mga iba naming kapatiran po, Lord. Hindi namin kasama sa umagang ito, kayo po nakakalam ng kanilang kadahilanan. At dalangin po namin na makakasama namin sila mamayang hapon sa aming afternoon service, Lord. At salamat, Lord, sa mga bisita na pinagalo mo sa umagang ito, sa isang tatay na sumunod sa tubig. Yes, Lord. Salamat sa mga blessings na binigyan mo sa amin. Yes. At dalangin po namin, Lord, na i-bless nyo ito ang aming bibigayan sa umagang ito. Bigyan mo po ng kagalakan ng bawat isa na maibalik po ang nararapat sa inyo. Yes. At dalangin din po namin, Lord, na turuan mo po kaming mga kanakan mo na matuto po, Lord, na magbalik ng aming mga ikapo sa inyo, Lord. At sa aming mga sacrificial giving, Lord, turuan mo kami, Lord, na matuto po ang bawat isa. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Pakalinisin mo po ang aming puso't isipan sa kasalanan upang wala pong maging hadlang sa aming pagsamba sa inyong harapan. At ito yung madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you to give.
kakalimutan, by June, mga kapatid, ang ating mga activity by June, move lang natin yung promotion Sunday kasi di namin kakayanin ng preparation, mga kapatid. June 14, mga kapatid, meron po tayong Filipino Heritage Sunday, amen? In commemoration of our Philippine independence, mga kapatid, amen? Kaya, barong Sunday tayo, amen? Naka-Pilipiniana mga kababayan at naka-barong ang mga kalalakihan, amen? That will be on June 14, June 14, 2026. And then June 21 po, kapatid, Father's Sunday. Amen? Araw po ng mga tatay sa June 21. Kaya dapat Friday pa lang nakapaglaba ka na. Amen? Kasi araw mo sa linggo, dapat na sa church ka. Amen? Kaya June 21, kapatid, ang ating pong Father's Sunday. Kaya invite Father in the church this coming June 21. And then June 28 po, yun po yung ating pong promotion Sunday in the afternoon. Promotion ng ating Children's Department Sunday School. Meron po mga lilipat dito, mga grade 6 lilipat na po sila dito. Okay? Kasi mag-grade 7 na po sila. And then, umaga po ay meron tayong Bring Your Classmates Sunday. Amen? Umaga po. Uniform Sunday naman yun. Lahat ng mga estudyante dapat naka-uniforme. Para makita natin kung talagang sila ba yung mga estudyante talaga. Amen? Ayan po yan sa June 28 po yun, June 28. Okay. Kaya nga, ngayon pa lang, Mayo pa lang, mabutid, amen, puno na tayo ng programa sa June, amen? Because we are still busy, we are always busy for the Lord, amen? Tayo ba magsita yun? Let's sing the song 155, I Never Cease to Love Him. Amen. Page 155 of our hymnals, I Will Never Cease to Love You. Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Nandiyan na po ba? Amen? Amen. Are you still happy? Amen? Amen. Awitin po natin ng malakas at masigla first stanza. For all the Lord has done, all the Lord has done for me. Amen. Amen. First stanza. For all the Lord has done for me. Ready? Sing. For all the Lord has done for me, I will cease to love Him. And for His grace so rich and free, I never will cease to love Him. I'll never will cease to love Him. My Savior, I never will cease to love Him. He's done so much for me. Sing a stanza. He gives me strength for every day. I never will cease to love Him. He leads and guides me all the way. I never will cease to love Him. I never will cease to love Him. My Savior, I never will cease to love Him. He's done so much for me. Last stanza. While on my journey here below, I never will cease to love Him. And when to that bright world I go, I never will cease to love Him. I never will cease to love Him. My Savior, I never will cease to love Him. He's done so much for me. Amen. You may be seated. And sing now.
Amen. Muli tayo po ay magsitayo. Awitin po natin ang pag-ibig ni Kristo. Amen. Sa likod po. My Savior's love. And, Page 85 po. Amen. Page 85 sa likod ang pag-ibig ni Kristo. Amen. Tunay na di madalumat. Tunay na di madalumat. Ready, sing. Tunay na di madalumat ang pag-ibig ni Kristo. Tayong taong nagkasalay, nilinggap niyang totoo. Puso'y manghala, mamangha sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y dehumpay, puri sa manunubos ko. Gusto ba? Tinungunyat ang pagtagis, ang Getsemaning hardin. Lungkot sa pinitiis niya, dahil lamang sa atin. Puso na mamahal sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y dehumpay, puri sa manunubos ko. Lasan na. At ay tayo nagkatipon sa langit na tahanan. Tanging kay Kristo pag-ibig, paksa niya ring awitan. Magsusukoy tunay mga sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y dehumpay, puri sa manunubos ko. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y dadako sa pinakamalagang bagay ng ating pong pagpanambahan, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. At tayo po ay mapakinggan po natin ang muli ang awitin po ng ating pong mga campers, ng mga nandirito, mabutid. Hindi ko natanggal, mabutid, without sin, without an example. Ang ating awitin na be an example. Ang po'y kailangan natin, tamang halimbawa, kapatid. Amen. Tamang panggagayahan. Tayo po yung manalangin at papakinggan natin kanilang awitin. Dakilang Diyos, salamat po. Blessing ngayong umaga, muli po Panginoon, na kami po yung mahaman niyo pong mga salita. Bless niyo pong awitin. Ay po maririnig po Panginoon, mga young people in juniors, oh God, who came for our camp last week po Panginoon, for the result, for the lives being surrendered unto you, oh God. Pagpalain niyo po Panginoon, the Lord, na may handa ang puso't isipan ng bawat isa po Panginoon sa pakinig niyo pong salita. Lalo po sa iyong biyaya, ipawa niyo po yung lingkod na siyang gagamitin sa pagpidalangin po namin hiling na may pasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. And you may be seated. Live. We
praise the Lord. Ito yung mag-release natin mga kapatid sa ating office room ng Jesus Cup. Salamat kung iba ay wala. Magandang pag-asyon na po sila. Napagod na po sila. Amen. Praise the Lord mga kapatid for the results of our time. Amen. Yung mga nandito ay nakita niyo po mga kapatid ang pagkilos po ng Diyos. Kaya ngayong umaga, tayo po ay dadako mga kapatid sa ating pumensahe at buksan natin ating mga Biblia mga kapatid sa Book of Luke. Just look at there, amen, and you will see it, amen? The Book of Luke, sa chapter 17. Chapter 17, Luke chapter 17, Matthew, Mark, Luke. The third book of the New Testament. Si Dr. Luke, mga kapatid, amen? Sign po natin yung chapter 17, verses 11 to 19. Are you there? Nagdagan mo ako ng Moses Brad. Okay, are you there? Saan na po? Tama po ba? Look sa akin. 11. Basahin ko po ang verse 11, mga kapatid. Basahin niyo po verse 12 hanggang mabot po tayo sa verse 19. Sabi ng verse 11, it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, were not 10 cleansed, but where are the 9? Glory to God, save this stranger. And verse 19, ready, read. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Nasabi po ng Bible yan, mga kapatid. Ang makita po natin ang kasaysayang ito, meron pong lepers. Yan po yung mga ketongin. Okay? And during that time, mga kapatid, pag may ketong ka, mga kapatid, yan po yung sumpa. You are being cast out. You are being quarantined. At ikaw ay hihiwalay na kapatid sa iyong pamilya. At yan po ay sumpa. At dito mga kapatid na makikita po din 10 sila. Okay, the long story short mga kapatid, sila po ay napagaling ng Panginoon. Pero ang nangyari po dito mga kapatid, ang bumalik para magpasalamat isa lang. Kaya ang Diyos mga kapatid ay nagtanong sa kanya. Sabi ng verse 17, and Jesus answering said, were there not 10 cleansed, but where are the 9? Hindi ba't 10 ang aking nilinis? Hindi ba't 10 ang aking pinagaling? Bakit nasaan yung siya? Sabi ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, hindi dahil mas marami ay lagi tama, amen? Isa lang ang buwan. Kaya ngayong umaga, yan din po yung ating hahanapin. Where are the 9, amen? Where are the 9, amen? Tayo mo na malangin namang Diyos na nasa langit, Panginoon, muli. Humingi ako po, Panginoon, ng empowerment mula po sa inyo sa magitan ng banal na Espiritu ngayong umaga. To use me, O God, as an instrument of your blessing to your people. As they hear your word. Thank you, O God, for the songs that we have heard. We have sung unto you po, Panginoon. Na po sa special number po po mula po sa ayon po mga juniors and youth who participated in our recently concluded camp. Ngayong umaga po, Panginoon, kumilos kayo, banal na Espiritu sa kalagitnaan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa bahay po mga anak, mga bisita. At kung meron pa po hindi pa po ligtas, ngayong umaga, pagkaloob niyo po, Panginoon, ang maunawaan ng simpleng para ng Diyos ang kaligtasan, tanggapin kayo bilang sariling tagapagligtas. Bless po Panginoon ang buong bahagi ng ating pong pangangaral sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kayo po yung mga po, maraming salamat po sa bawat isa muli sa inyo pong pagtayo mga kapatid. Amen. Many people seek God for blessing, healing, provision, and health, but only a few truly come back with grateful hearts. Right? Amen? Maraming tao mga kapatid na umalapit sa Panginoon, pero sa kanilang paglapit, ang kanilang hanap, mga kapatid, ay pagpapala, provision, pera, di mo ba? Tama po, amen? Sila po'y napunta sa lugar na kung saan sila ay pwedeng pagpapalain po ng Diyos, pero pag nagkaroon na sila, nasaan na sila ulit? Nawawala mga kapatid, walang pagpapasalamat, walang pagpapatuloy. Ang kwento na ating pong nabasa ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lang tumitingin sa mga tao na nangangailangan ng tulong, kundi siya'y tumitingin sa puso ng bawat isa na kailangan sumamba at maglulhati sa Kanya when blessing comes. Amen? Pag dumating ang pagpapala, na kung saan magpupuri pa rin sa Diyos. That's why on this account that we can see, mga kapatid, that there were 10 who were lepers, that they were blessed by the Lord Jesus Christ. But sadly, to know, mga kapatid, only one
came back to give glory unto God. Only came back, kapatid, upang magpasalamat sa Panginoon. Ngayong umaga, kapatid, maiksi lang tayo sa biyaya ng Diyos, amen? Maaga pa tayo, amen? Ibig sabihin, mas mahabang preaching, amen? Amen. Oo. Kaya kasi, sinuli na ni Pastor Carla ng oras ko, amen? Kaya sabi niya, Pastor, napahaba yata ako. Sabi niya, hindi naman. Hindi naman. Oo, hindi naman halata. Pero it was a great blessing, right? Amen? Amen. Number 1 that we can see here, mga kapatid, makita po natin sa ating talatang binasa, sabi ng Bible sa verse 11, it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. You see, the Lord Jesus Christ, mga kapatid, wala po siyang sinisino, mga kapatid. Wala po siyang isinasapera. Bakit po? Dito makita po natin in-emphasize, when he went to Jerusalem, he passed through Samaria and Galilee, sabi ng Bible. You know what? Samaria is a mixed multitude. Ayaw ng mga Hudyo, mga kapatid, ang mga Samaria. Samaritan. Because this is a mixed multitude. Mga, kwan ba? Anong tawag mo doon? Anong tawag na? Pag may lahi? Mga mistiso, di ba? Mistisa. Ay mga Hudyo, ayaw nila, kapatid, sa pagawit. May halong lahi. Ang mga puro Hudyo, kapatid, pinandidirian nila. Pero ang Panginoon, kapatid, during His time, His earthly ministry, He passed through Samaria. Amen? He passed through Samaria. Sabagat alam niya, mga kapatid, ang mga Samaritano rin may kaluluwa. Amen? Sabagat nalalaman niya, ang mga Samaritano rin po, mga kapatid, ay nangangailangan ng tagapagligtas. At sabi po ng Bible diyan, mga kapatid, sa verse 12, as he entered a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. May lepers, mga kapatid, na kung saan nakatayo sila, sila'y nandoon sa malayo. Kasi nga, bakit po? Sila po'y iniiwasan. Hindi po sila pwedeng lumapit sa tao. Pinandidirian sila ng tao, mga kapatid. Ang merong ketong during the time. Kasi ang ketong nakakahawa. Amen? And pag nakita, mga kapatid, na merong ketong during that time, they are what? They have a great sin. They are being cursed, mga kapatid. Sila'y sumpa. Pero nakita nilang Panginoon, mga kapatid, na pumunta sa kanilang village, sila'y nagsisigaw. Nasabi ng Bible dito, kapatid, sa verse 13, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us! Jesus, Master, have mercy on us! Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin, sabi po nila, mga kapatid. Number 1 that we can see here, mga kapatid, hopelessness will make a person beg for mercy persistently. Hopelessness will make a person beg for mercy persistently. Ang kawalan ng pag-asa, mga kapatid, ang siyang nagdadala sa isang tao o kung saan nagpupo sa isang tao upang magmakaawa persistently. What does it mean persistent, mga kapatid? Yung merong may pagtsatsaga, mga kapatid. Amen? Kahit malayo sila, nagsisigaw sila, Jesus! Tulungan po kami. Maawa kayo sa amin. Di ba ang tao, mga kapatid, during pandemic, di ba, hopeful lang tao, di ba ba? Kahit ano na lang, di ba ba? Amen? Hopeless, I should say. Hopeless ang tao, mga kapatid, amen? Matatakot na ma-COVID, di ba ba? Matatakot mamatay. Kasi bakit kabi-kabila na nangangamatay? Kahit yung nabangga, mga kapatid, doon sa puno ng saging, ay COVID pa rin, amen? Kaya COVID pa rin, kaya lalo tuloy nag-aalala, mga kapatid, sa lahat ng kinakain, abay, nung sinabi, ang nagpapagaling ay saging, ay talaga naman nag-angkat ng saging. Nag-angkat ng saging, mga kapatid, kasi bakit? Nakakapagpagaling daw saging. Abay, nung sinabing luya, di ba ba, amen? Namili din ng luya, kapatid, kilo-kilo. Sako-sako. Okay? Kahit ayaw niya, mga kapatid. Kasi bakit? Ang tao po'y hopeless. Ganyan po ang tao, kapatid, pag siya po'y hopeless, wala siyang pag-asa, he will beg for mercy. He will beg for mercy. Ito yung mga tao, di po ba pag mayroong ayuda, kahit pagkainit-init, right, amen? May pagkainit-init, mga kapatid. Nandiyan po sila, nagpapatayan sila sa 1 kilong bigas, right, amen? Hopeless, Sila ang kanyang pag-asa, mga kapatid. Kaya akala ni ma'am, huwag siya magpunta doon, magpunta ba, amen? May matatanggap, ay ibibigay 1 kilo bigas. Pero praise the Lord for that 1 kilo bigas, amen? Tulong pa rin, di ba, amen? The 10 lepers were hopeless and rejected. Lepers during Bible times, as I have said, were separated from society because of their disease. No doctor can heal them. Pero ngayon, nagagamot na yan ngayon, kapatid. Meron na pong gamot yan, baka meron pa kayo, amen? Right? No doctor can heal them. No medicine could cure them. And no person wanted to be near them. Kaya sabi ng Bible, they are afar off.
Malayo sila, maging mga kamag-anakan nila. Pinagdidirian ko sila. But when they heard that Jesus was passing by, they cried out for mercy. Amen? One good thing, mga kapatid, alam nila kung kanito sila nalapit. Amen? Nababalitaan na po nila kasi ang mga kamanghamanghang pagkilos ng Diyos. Sensya po ito sa likod, talagang mainit po. Dito rin naman po sa harap. Amen? Kasi kulang po talaga yung aming pong air condition at least para hindi masyadong mainit lang. Amen? Oho. Pag-pray natin, nabigyan pa tayo ng 3. Amen? Parang ayaw tuloy mag-amen. Ayaw nyo, di ba? Okay. They cried out for mercy. This pictures the condition of lost sinners today. Without Christ, man is spiritually hopeless, amen? And separated from God because of sin. Kung wala si Kristo, ang tao po'y hiwalay. Sabi ng Bible, for the wages of sin is what? Death. What does it mean, death? Separation. Separation. We are sinner. We cannot be with God who is holy, who is perfect. That's why we are being separated from God. And we are, because we are the sinful. Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Saan yung kamatayan na yan? Kamatayan sa apoy ng impyerno. Yes, there's separation. There's separation. And that is death. Yan po yung kalalagayan ng maraming tao ngayon. Many people place their hope in the religion, traditions, money, pleasure, or good works, but only Jesus can truly save and heal their soul. Amen? Ang tao, inilalagay nila ang kanilang pag-asa sa kanilang reliyon. May reliyon naman ako. Inilalagay nila ang kanilang pag-asa sa kanilang tradisyon. Inilalagay nila ang kanilang pag-asa sa kanilang pagbubuting gawa. Inilalagay nila ang kanilang pag-asa sa pera, ang kanilang kayamanan, sa kanilang pamilya, kapatid. But tandaan po natin, sabi po ng Bible, nag-iisa lang ang pag-asa ng tao, walang iba kundi si Kristo. Amen? There's only one hope. There's only one hope. The good thing about these lepers was this, but they knew whom they needed. They cried unto Jesus. Amen? Amen. Ang tao, kapatid, ang nakakalungkot, maging ating bansang Pilipinas, kaya nga napapahamak kasi bakit? Iba't ibang natawag eh. Kung kanino natawag. Lahat tinawagan na maliban kay Kristo. Amen. Pag si Pai hopeless na kapatid, natawag kay San Jose. Hindi si San Jose, amen. Tatawag kay San Pedro. Wala na si San Pedro. Saan si San Pedro? Nakun. Likado tayo niyan. Baka mamaya wala na tayo. Okay? Tatawag kay San Pedro, tatawag kay San Matthew, tatawag kay San Domingo, tatawag kay San Tugigaraw, tatawag kay San Tabagan, kay San Bernardo, lahat na ng lugar tinawagan na. Kay San Piat, kay San, di mo ba tawag po? Amen! Santa Maria, may lugar din Santa Maria, di mo ba? Amen? Libat kay Kristo, right? Amen! Kaya napapahamak kabay kasi ba? Iba ang tinatawagan, amen? Parang sunog yan, kapatid. Tumawag ka, kapatid, ng tubero. Gano'n ang kagalingin tubero, hindi yan masasolve problema mo. Nasusunugan ka, tatawag ka tubero. Ikaw to yung pinakamagaling na tubero. Ay ako nga ito. Nasusunugan kasi kami, pwede pa kami matulungan. Walang magagawa ng tubero, kapatid. Amen? Ayun tayo po yan, na-overload ng ating pong breaker, kapatid. Alam ko ang katawagan ko. Yung gumawa, amen? Yung gumawa. On that night, kapatid, alas 9, tinawagan ko si Kuya Clarence. Kuya, namatay yung kuryente namin. Ano nangyari? Bumigay yung breaker. Pwede mo ba kaming matulungan ngayon? Ay, wala tayong mabibilan ng pyesa. Bukas na lang ng maaga, sabi ko. Hindi ako tatawag, mga kapatid, ng magaling na doktor, mga kapatid, para gagawa ng kuryente. Amen? Ganon din naman. Kahit gaano kagaling yan, kahit part-top pa yan, na lawyer, kung wala siyang alam sa elektrisidad, hindi niya magagawa yan. Amen? Pero kahit simpleng tao lang, pero pag meron siyang skill, magagawa niya. Tama po? Amen? Pero ang tao, kapatid, naghahanap ng kaligtasan, kani-kaninong tumatawag. Kani-kaninong lugar pumupunta. Kaya napapariwara at napapahamak. One good thing for these 10 lepers, mga kapatid, they knew whom they are going to call, mga kapatid. Amen? They called unto Jesus. A man drowning in deep water will not argue about who throws the rope. Ang isang tao, kapatid, na nalulunod, hindi makikipag-argue. Sinong nagtapon ng tali? Wala na siyang mag-question dyan, mga kapatid. Hindi niya naaalamin kung sino ang nagbato ng tali. Anong gagawin na lang po ng isang nalulunod? Hahawakan na lang niya yung tali, kapatid. Sabat alam niya, he is already hopeless. Amen? And he did the rope. And he knew that someone is going to pull the rope, mga kapatid.
He will immediately grab the only thing that can save him. In the same way, sinners must realize that Jesus is the only hope for salvation. Amen? Ang mga salanan ay dapat ma-realize nila na isa lang ang pag-asa ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Hindi sa kabaitan ng tao, hindi sa pagiging religyoso ng tao, kundi sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Amen? Kaya nga tayo mga ligtas na, mga anak ng Diyos, ay dapat humingi tayo ng Diyos na bigyan tayo ng burden para sa kaluluwa ng tao ng mga napapahamak. Many people smile, outside. Many people smile outwardly, but actually, they are deep inside. They have a big problem. They have lepers inside. They are empty, hopeless, and without peace. Whom they need Jesus. They don't need money. They need Jesus, amen? Kita mo ang tao, kapatid, lagi pabudbud ng gobyerno, kapatid, ng ayuda. Hindi mo ba? Mariklamo pa rin ang tao, right? Amen? Kasi hindi masusupay sa mga kailangan ng tao, kapatid, sa mga bagay ng pansanlibutan, sa mga bagay na material. Amen? Hindi yan masusupay, sabat ang kinakailangan pangunahin ng tao ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Blaise Pascal once said, kapatid, one of the scientists, one of the mathematicians said what? That there is a space in the heart of man that cannot be filled with money, with fame, with anything from this world. That only Jesus can fill. Amen. Nang Diyos lang ang pwedeng magpuno. May espasyo sa puso ng isang tao na hindi pwedeng punan ng kayamanan, hindi punan ng kasikatan, mga kapatid. Hindi po mga sikat na mga artista sa Korea. Pag hindi na po sila sikat, mga kapatid, magpapakamatay sila. Marami po mga bata, mga kapatid, mga Koreano, mga popular, nagpapakamatay. Oho, mga bata, mga early 20s, mga kapatid. Bakit? Hindi na sila sikat eh. Kaya yun na lang ginagawa nila, kinikitim nila ang kanilang buhay. Pero kung ikaw may Kristo ka sa iyong puso, mga kapatid, may tunay kang kapayapaan. Amen? May tunay kang pag-asa. Amen? Salamat. Nakita natin na wala tayong pag-asa. At isa lang ang ating pag-asa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Salamat, isang araw, mga kapatid, nalaman natin ang ating kalalagayan. Tayo isang makasalanan, nararapat matulad sa apoy ng impyerno. But praise the Lord, na ipangaral sa atin ang nag-iisang pag-asa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya nagkaroon tayo ng katiyakan, buhay na walang hanggan. Are you saved? May religion tayo noon, pero wala tayong katiyakan ng langit. Tama po, amen? Kaya nga, pag namatay, di ko ba ang sinasabi, sumalangit nawa. Ano ibig sabihin ng nawa? Sana. Kaya mapawasan all na lang. Maging sa kamatayan ay sana all. Sana. Ano ibig sabihin ng sana? Hindi sigurado. Hindi sigurado, mga kapatid. Pero salamat, buhay pa tayo, sigurado na natin saan tayo tutungo. Amen? Gawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya pag isang araw darating sa atin ang tinatawag na kamatayan, hindi po sumalangit nawa, kundi nasa langit na. Amen? A people will die, a person that will die without Christ, there is no rest in peace. There is no rest in peace. Ilagay pa niya, mga kapatid, sa kanyang lapid, rest in peace. He will not. He will not. A person who is saved, when he died, he is the one who truly will rest in peace. Amen? Na mamamahinga sa kapayapaan, mga kapatid, sapagat meron siyang Kristo sa kanyang puso. Amen? Kaya po yung pangunahin, mga kapatid, ating pong ipinapangaral. 4 na taon po tayo dito. 4. Wala doon sa labas, amen? Oho, 4 na taon tayo dito, mga kapatid. Hindi para tayo po makilala, kundi makilala ang ating Panginoong Hesus Kristo bilang ang tao, bilang kanilang tagapagligtas, na kung paanong nakilala rin naman natin siya bilang ating tagapagligtas. People need the Lord. People need the Lord, amen? Because only the Lord can suffice the needs of their spirituality, mga kapatid. Number 1, hopelessness will make a person beg for mercy persistently. Number 2, mga kapatid, sabi ng verse 14, sabi ng Bible, verse 14. Verse 14, are you there? Ready, read. And when he saw them, he said unto them, go shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Sabi ng Panginoon, tumayo kayo dyan, at kayo ipupunta sa mga priest. Sapagkat nung araw, kapatid, bakit sinabi ng Panginoon, go shew thyself to the priest? Nung araw po kasi, mga kapatid, pag meron pong sakit ang isang tao, they are being quarantined, hinihiwalay po sila.
Until such time na sila po'y gagaling. Pag sila po'y magaling na mga kapatid, they need to go to the temple. They need to go to the priest ng araw. Sabat bakit? Yun po'y mag-evaluate kung sila'y magaling na. Itideklara ngayon ng priest, magaling na siya. Pwede na siyang bumalik doon sa bahay nila. Ibig sabihin, wala na yung sumpa. Kaya nga, ang Panginoon ng tiro po siya. Sabi niya, punta kayo doon sa mga priest. Okay? Para masunod lang mga kapatid, yung kaparaanan na sila po'y madeklara na sila po'y malinisan. But you know what? As they went, sabi ng Bible, magaling na sila. Actually, hindi pa sila magaling. Pero sila'y sumunod agad sa Panginoon. Hindi sila nagtanong, hindi pa naman kami magaling, ba't kami pupunta na doon? Number 2, helplessness will make a person obey immediately. Helplessness will make a person obey immediately. Pag isang tao ay helpless, wala pong alam na makakatulong sa kanya, susunod yan agad, kapatid. Amen! Hindi na pa niya alam ang resulta ng kanyang gagawin. Susunod yan agad. Kahit di naman ng mga taong ito, sumunod sila agad. They cried for mercy for the Lord Jesus Christ. And Jesus commanded them to go and show themselves to the priest. And amazingly, they obeyed immediately. Amen? Even before they saw any evidence of healing. Hindi pa nila nakita, mga kapatid, na sila'y magaling na. Pero sila'y sumunod agad. Ano po kapatid, sa ating sarili, kung ating pong tatanggapin that we are helpless without Christ, we will surely immediately obey when the Lord speak unto us. Amen? Tayo po'y susunod agad, mga kapatid. Gaya din naman ng mga anak nung araw, pero ngayon kasi hindi na eh. Kasi nung mga anak nung araw, kapatid, susunod yan agad eh. Kasi bakit? Alam nila, helpless sila kung wala pong kanilang mga magulang. Amen? Amen? Oh, helpless po sila, mga kapatid eh. Kaya noon, mga kapatid, sasabihin ng mga magulang, pag ikaw ay nagtatamad-tamad, sabi niya, wala kang baon. Anong gagawin ng mga anak? Magsisipag yan, mga kapatid. Magwawalis yan, higisin yung mga maglilinis po yan. Sabagat bakit? Pinaniniwala nila yung sabi ng mga magulang nila, helpless sila eh. They will obey immediately. Pero ngayon, pag hindi ka ako, hindi kita bibigyan ng baon. Eh, so what? May pera pa ako dito. Oh, may ATM kaya ako dito. Diba? They are already so much in them, mga kapatid. Kaya wala na silang pagsunod, mga kapatid. Right? Amen? Pero nung araw, mga kapatid, lagi, gantimpala lang ng ating pagsunod, yung ating natatanggap. Tama po, amen? Gantimpala lang ng ating pagsunod, kaya tayo nakakatanggap, kaya tayo po'y binibigyan. Pero ngayon, kapatid, di ba ba, amen? Oo. Arang ako na lang talaga ngayon, hindi pa overflowing na lang. Kaya pag utusan mo, kapatid, hindi susunod agad eh. Tatanggi pa. Kaya subukan nyo, huwag akong bigyan ng baon, hindi ako mag-aaral. Wow! Subukan nyo ako hindi bibigyan ng 1,000 na baon araw-araw, hindi ako mag-aaral. Kulang ang baon ko, 1,000 lang. Yung classmate ko, 2,000 eh. Grabe naman yan. Pabihira, di ba? Amen? Oo. Nung panahon kami nag-aaral, bihira ka makawag ng 100 piso eh. Abay, malaki na pag meron kang 10 piso, yung buong 10 piso, dahil ikaw na rin mabine. Pag may Jose Rizal ka na 2 pesos, pambihira, di ba? Oo. Grabe na yun, mga kapatid. Pag meron ka ng gano'n, blue money. Pag may blue money ka na, bihira, daming candy na mabili, no? Isang sabok. 2 pesos ka, mga kapatid. Isang kilong candy na yun na candy ubad na mabibili mo doon. Pero ngayon, pag makita ang piso, kapatid, pakarat-karat, may piso, sa'yo ba yan? Hindi, sa akin na. Hindi sa akin. Alam, tinatanggi-tanggihan pa talaga eh. Oo. Okay? Kasi bakit? Hindi na nakikita yung halaga, mga kapatid. But you know what? If a person knew that he is helpless without God, he will obey immediately. Amen? Susunod yan agad-agad, mga kapatid. Sabagat alam natin tayo po'y helpless. Kaya kung alam natin na ang tulong lang ay galing talaga sa Diyos, susunod lang talaga tayo sa Diyos. Amen? We're not going to question it. We're not going to question. Kaya nga sa pulis, kaya sa sundalo, they have training, mga kapatid. Obey first before you complain. Comply first before you complain. Oho. Dahil dito mga kapatid, bilang Kristiyano, pag inutusan ka ng Diyos, obey and never complain. Amen? Anong kaibahan ng complaint sa contract? Ano ibig ng complaint sa contract? Ang kaibahan nun? Pag complaint, mga kapatid, nalipad. Pag contract, kapatid, nasa lupa. Nawa niya? Kung hindi nyo naunawaan, mga kapatid, i-google nyo na lang. Amen? Tandaan natin, man's extremity is God's opportunity. Ang kasukdulan ng tao ay pagkakataon ng Diyos. Amen?
Pag ang isang tao wala nang kapag-asa, mga kapatid, di po ba? Magamat sa maling kaparaanan, pero nandyan na pakasasa sa kanyang buhay. Pag alam niya, wala na siyang kapag-asa, lalapit sa Lord. Kayo na ang huling pag-asa ko. Pero actually, hindi po siya ang huling pag-asa natin. Siya lang yung tanging pag-asa natin. Amen? Hindi po siya huling pag-asa. Siya yung tanging pag-asa natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Their obedience showed faith. They did not complain. They did not question. They did not delay. Hindi nila tinunong pa, wala nang dinumay kahit ang buha. Panginoon, na-atlas pa yung daliri ko, hindi pa ako magaling. No, as they heard the voice of the Lord, go, show themselves to the priest, and they stood out, and they walked. They walked, following the commandment of the Lord. Namaganda kung ganito tayo bilang mga anak ng Diyos, di ba ba? Amen? Nangamumuhay tayo lagi, mapatid, in obedience to the Word of God. Amen? Hindi talaga tayo mapapariwara eh. Ang mga kabataan ito, mapatid, ay talagang kanilang buhay may papaayos. How much we want our young people be nourished, mga kapatid, be admonished with the Word of God. Sapagkat nakita po natin ngayon, ang dami pong impluensya. Sabi mo nga po, mga kapatid, ang dami pong example na ginagaya ng mga young people. Ang dami nilang ginagaya. Pero yung mga bagay na kanilang ginagaya, nagpapalapit ba sa kanila sa Diyos? Pero karamihan, mga kapatid, nagpapalayo sa Diyos. Amen? And we need few good Christians, mga kapatid, that they will be really a good example na kung saan mapanggagayahan ng iba. Bagamat kakaunti, mga kapatid, pero magkakaroon ng impact. Kasi kung wala kang impact, impacto ka. Amen? Dapat meron po tayong influensya sa iba. Gawa ng ating pagsunod sa salita po ng Diyos. Many people today want God's blessing without obeying God's word. Gusto nila ng blessing pero ayaw naman sumunod. Right? Amen? They want the product but they don't want the process. Amen? Gusto ng produkto, mga kapatid, pero ayaw naman nila ng proseso. Ayaw nilang pagsunod. Sila po'y nagmamadali, mga kapatid, naiinip, Lord! Saan na yung hiningi ko sa iyo? Sabi na, Lord, I want truth. Read your Bible. Ay, Lord, sensya na po, wala akong oras eh. How can you do the truth, mga kapatid? I'm reading the Word of God. Amen? Paano natin malalaman ang katotohanan? Ayaw naman, tinasalita na yun, Lord, pagpalain mo ako, Panginoon. O, linggo may simba ka muna. Ay, Panginoon, mayroon kasi akong gagawin. Ay, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all. You see the blessing? Ang tao kasi nakikita agad yung blessing, pero hindi nakikita yung process. Amen? Nakikita, mga kapatid, agad yung produkto, hindi nakikita yung prinsipyo. Kaya nga, pag nagkaroon, mga kapatid, ng bagay-bagay, dahil hindi dumaan sa tamang proseso, mga kapatid, ay nawawala rin agad. Amen? Ito mga tinatawag nila, mga kapatid, one day millionaire, right? Amen? True faith obeys, even when the answer is not yet visible. Ang tunay na pananampalataya ay nasunod kahit hindi mo pa nakikita, kapatid, yung kasugutan. Kahit hindi mo pa nakikita ang katugunan. Spiritually, we were also hopeless and helpless because of sin. Yet Christ had compassion upon us and gave us salvation through the gospel. Amen? We are truly helpless and hopeless. Kaya kung saan tayo nalapit natin, mabutid, kung kani-kanito tayo napunta, wala tayong kapag-apag-asa, walang kasigurudan ng ating patutungan na sinasabi natin mabait naman tayo, hindi naman tayo ganoon kasama, and we say that we are already okay, but actually it's not. We are still sinner in the sight of the Lord. Amen? Amen? And in that way, in that condition that we have, we are hopeless and helpless. We thank the Lord, mapatid, He gave us hope. Amen? A patient trusts the doctor enough to take the medicine even before feeling better. Ang pasyente, mapatid, inireseta ng doktor, mapatid, yung gamot. Okay? Bibiliin mo yan, gano'n man yung kamahal, basta sinabi niya, ikakagaling mo. Right? Amen? Amen? Nasunod tayo, mga kapatid. Hindi naman natin tinatanong, mapatid, sa doktor, Dok, ilang bang kanyan? Ano bang content ng gamot na yan? Ano mga ingredients niya? Tinatanong mo niya niya. Pag bumibili ba kayo sa parmasya, tinatanong niyo, ano bang content ng medicor na yan? Ano bang nutritional facts niya? Wow! Natanong pa natin, no, kapatid, we just trust, kapatid. Sa padalang natin, meron pong nag-spread at gumawa na yan. Amen? Nakasubok na yan. Pero minsan sa Diyos, kapatid, nagtatanong tayo, Lord, bakit? Bakit ko kailangan bumalik ng hapon? Amen. Natanong tayo, di pa tayo nasunod. Sumunod ka muna para makita mo yung pagpapala, kapatid. Amen? Natama sabi ni Pastor Carl, mga kapatid. Lagi ko naman sinasabi din sa inyo, mga kapatid.
Minsan ayaw sumimba kasi meron daw trabaho. Kasi baka mawala ang kanyang kita. Kasi bakit kailangan niya sa kanyang pagtatrabaho. Pero sa tagal ng pagsisimba, di ba na umasenso? Right, amen? Hindi ba na umasenso? Kita mo yan, hindi na nasimba, hindi ba na-asenso? Amen? Oh, praise the Lord, hindi man tayo umasenso. Pero salamat kung tayo pa nasa kalooban ng Diyos. Amen? At kung aasenso ka pa, kapatid, may bonus yan ng Diyos. Amen? Bonus na yan ng Diyos, kapatid. Eh, wala ka nang sa kalooban ng Panginoon, hindi ka pa umasenso. Abay, ang hirap ng buhay na yun. Ang bigat nung, kapatid. Napakabigat yun. Wala ka na nga sa kalooban ng Diyos, kapatid ka. Isang kaya, isang tunga ka pa. Hirap na hirap ka pang Alam ko, ganun po ang kalalagayan namin nun. Dalawa kami naghahanap buhay ni Mrs. Halos wala nang tulugan, mga kapatid, sa paghahanap buhay. Pero dahil wala kami sa kalooban ng Panginoon, kapatid, ay utang dito, utang pa doon. Walang nangyari, mga kapatid. Negative. Pero salamat, isang araw, mga kapatid, kami po ay nadala sa CTBC San Pedro. Sa biyaya po ng Panginoon. At doon kami unti-unting inayos at tinulma uli ng Diyos. Amen? And in that way, mga kapatid, doon din ako tinawag ng Panginoon. At ako'y nandito ngayon sa biyaya ng Diyos. Amen? 12 years ago, 11 years ago, mga kapatid, ako'y nagdesisyon na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sabat alam ko na ako'y tinatawag ng Panginoon. Delayed obedience is disobedience. Sabihin natin, saka na ako maglilingkod pag may trabaho na. Saka na ako susunod sa Panginoon pag may pera na ako. Saka na pag magkaasawa na ako. Saka na! Saka na! Saka na natin, kapatid. Tandaan natin yan. Okay? Tuwid ng ating saka, hindi pa naglingkod. Amen? Tumuwid ng mga paa. Okay? Wala pong katotohanan yun, mga kapatid, sasabihin ng tao, saka na ako maglilingkod pag ako'y pinagpala ng Diyos. So, ang isang tao nagbibigay ng kondisyon sa Diyos, pag dumating ang kanyang hinihingi, kapatid, lalayo yan sa Diyos sapagkat sinasabi niya, hindi naman ang Diyos ang gumawa niyan. Hindi naman ang Diyos ang gumawa niyan. Kaya makikita po natin mamaya, kapatid, sa susunod na bahagi. Christ had compassion upon us. It gave us salvation through the gospel. Praise the Lord. Nung araw tayo pinapapariwara. Nung araw wala po tayong pagkilala sa Diyos. Nung araw wala po tayong pakialam sa salita ng Diyos. Right? Amen? May pakialam po tayo sa salita ng tao, kapatid. Pero salamat, tayo pinatagpuan ng Diyos. Amen? At tayo po'y naligtas. Number 1, hopelessness will make a person beg for mercy persistently. We are hopeless without Christ. We are hopeless without God. Helplessness will make a person obey immediately. Because we are helpless, we are going to obey. Because we trust the one who commanded us. Amen? We trust sa nag-uutos sa atin, mga kapatid. Okay? And number 3, 17:18. Yan lang tayo, kapatid. 17:18. Ready? And Jesus answered said, "Were the 10 cleansed, but where are the 9? They are not found that return to give glory to God save this race." Sabi ng Bible sa verse 15, nung sila po ay papunta pa lang, mga kapatid, sabi ng Bible yan, mga kapatid, as they went, sa verse 14 sa bandang hulihan, and it came to pass that as they went, they were cleansed. Habang sila naglalakad, wala pa sila, mapatid sa mga priest. Pero sabi ng Bible, sila'y magaling na. Wala na, malinis na sila. Okay, nawala na yung mga ketong, mga kapatid. Napansin nila'y wala na. Sabi ng Bible, dahil napansin nilang wala na, sabi ng Bible in verse 15, and one of them, when he saw that he was healed, yung isa, nung nakita niya siya'y magaling niya, turned back and with a loud voice, glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was Samaritan. You see, he was a Samaritan. Siya po isang Samaritano. So it means to say, maybe yung 9 na yung mga Hudyo. Ito yung mga taong nagmamalinis, mga kapatid. Pero ito yung taong makasalanan, Samaritano. Nung nakita niya siya tunay na malinis, sabi ng Bible, siya'y bumalik. And he fell down on his face and glorified God. It means to say, mga kapatid, siya'y nagpuri sa Panginoon. Sabat alam niya, mga kapatid, na ang Diyos ang nagpagaling sa kanya. Amen? 10 silang napagaling, kapatid, pero isa lang bumalik. Because number 3, heedlessness, I should say. Heedlessness will make a person not to give back the glory to God. What does it mean, heedlessness, mga kapatid? Yung walang pakundangan. He is not going to consider what happened to him. He is not thankful, ungrateful, mga kapatid. He is not going to give glory to God. O maaaring inisip ng siyam na ito, nung nakita nila, magaling na sila, mga kapatid. Magaling na pala talaga tayo eh. Bakit pa tayo humingi ng tulong? Bakit humingi pa tayo ng tulong? Magaling na pala tayo eh. Hayaan mo na, uwi na tayo.
Minsan, gano'n ang tao maputi dahil sa kanyang kagalingan. Eh, nagawa ko kasi ang galing ko eh. Ang galing ko ako'y pasado ako sa exam eh. Ang galing ko sa school eh. Cum laude ako, magna cum laude ako. Kaya nga ako'y nagkaroon ng ganyan eh. Di ba? Right? Amen? Magmamayabang ang isang tao. Those are the people who are heedless, I should say, heedless. They do not consider who helped them. They did not consider, they did not trust the Lord. They are not thankful. Minsan mga tao maputi, isang problema na ngayon, maging mga kabataan, unthankful. They are heedless. Sana lang headless na lang, di ba? Amen? Huwag nang heedless, amen? Okay, they are heedless, unthankful. They think that everything that they have is already automatic. Iniisip nila, pag binuksan nila ang rep, mga kapatid, may lamang akala nila automatic na lalagyan yun. Amen? Pag hugot doon sa ATM, mga kapatid, ang biro, ang bilis eh. Kala automatic ang lahat ng mga bagay. Hindi po automatic yung kapatid, may pinanggagalingan. Amen? Kaya tingnan mo kung saan nanggaling yun. You need to consider saan nanggaling. Balikan mo't pasalamatan mo kapatid. Amen? But this 9 person, they are so convinced, magaling na tayo. At maaaring nagsasabi sila, ba't pati humingi ng tulong dun sa taong yun? Magaling na para tayo. So, uwi na tayo, gawin na natin ang ating kalooban. Uwi na tayo at gawin na natin yung ating hangarin. Uwi na tayo at gawin na lang natin ang ating gusto. Makakabalik na ako sa aking pamilya. Makakabalik na ako sa aking buhay, dating buhay. Makakabalik na ako sa dati kong ginagawa. They are heedless. They are unthankful, mga kapatid. That's why the Lord asked, where are the 9? Where are the 9? Nasaan yung siyam? Of all the 10, siyam, mga kapatid, ang walang pakundangan, walang pagpapasalamat. These 9 lepers were desperate when they need help. Right? Amen? Ang tao, desperado sila nung nahingi sila ng tulong, mga kapatid. But when help came, mga kapatid, they are ungrateful. Ang isang tao, mga kapatid, ay yung pumalaking problema pang isang Kristiyan, may problema nandyan na loob, nagmamakawad, Lord, pagkaluban mo ko ng rito, pagkaluban mo ko ng ganyan. Nung nagkaroon, parang pula na nawala. And these are heedless person. Ungrateful, walang pagpapasalamat. Walang pakundangan, mga kapatid. Naakala niya yung mga bagay na meron siya, automatic nagkaroon siya. The 9 lepers were desperate when they needed help, but after receiving the blessing, they forgot the one who healed them. Amen? These are the persons who are interested about the blessing, but they are not interested about the blesser. Amen? Hindi interesado ang kapatid sa blesser. And that is God. Pride often causes people to forget God after receiving His blessings. Ang galing ko naman eh. Top na chair kaya ako. Lagi kaya akong besong play. Kaya ako'y nagkaroon ng ganito. Bakit ako pupunta ng simbahan? Ba't ako magbibigay dyan? Pinagpapala naman ako kahit hindi ako nabigay. Kahit hindi ako nagtatays, pinagpapala pa rin naman ako ng Diyos. Those are people who are heedless. Inconsiderate. Do you understand me? Amen? Ba't ako magbibigay? Kahit hindi mo ako magbigay, buhay pa rin. Kahit hindi ako magbigay, buhay pa rin naman ako eh. So what? Yung mga walang pakialam, mga kapatid. Ito po yung mga wala pong pakundangan, mga kapatid, no gumawa ng desisyon ng ayon sa kanilang kagustuhan. Many pray faithfully during problems that they are there when they have problems, but after God answers, they become busy with the word and neglect Him. Amen? Na pagkatapos na masagot ang kanilang mga panalangin, and they get out, and they get busy with the word. They have no time with the Lord, who answered their prayer. Jesus noticed the absence of the 9. Na makita natin ang Panginoon, kapatid. Bagamat ang ating Panginoon, kapatid, tandaan po natin His grace. Tandaan po natin ang Diyos, hindi po niya tayo kailangan. Amen? We need to settle that in our hearts. God doesn't need you and God doesn't need me. It is us who need God. Amen. It is us who need God. Tayong nangangailangan sa tayo. Wala pang magmamalaki. Amen? Oo, huwag natin sabihin, it is our right to come to church. It is not our right to come to church, it's our privilege because someone helped us, someone gave us hope. Amen. So, praise the Lord, kapatid. Amen. Bawat sila'y wala, na-notice pa rin ng Panginoon. Nasaan yung siya? Minsan, kapatid, bawal nagpipis dito, ay wala siya. Ano kaya nangyari sa kanya?
Ano ay nangyari sa kanya? Kaya pag si Tatay Calix ang na-absent, nag-aalala ko eh. Kasi alam ko, hindi nag-absent ko eh. Ano niyo po ba yun? Kasi naisip ko, baka mamaya, pupunta na ng Australia, eh, man, nami-miss na niya si nanay, eh, man. Baka mamaya na yan. Ano po yung aking pakiramdam po tayo? Hindi pa kayo si Tatay Calix. Pero alam ko kasi hindi nag-absent eh. Kapag siya wala, mga kapatid, talaga ako yung nagtatanong sa aking puso, saan kayong matandang yun? Eh, joke lang. Oo, kasi may mas matanda na sa kanya, eh, si Mang Musi. 90 years old, praise the Lord, amen. I respect you for that, amen. Ako yung nagtatanong sa aking puso. Eh kung ako nga tao lang, mga kapatid, hindi naman sa akin naglilingkod mga yan, sa Diyos, amen. Hindi na pa ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. May pakialam ang Diyos sa atin, kaya payagan natin makialam ang Diyos sa atin, amen. Kung ayaw natin makialam ang Diyos sa atin, it means to say, sinasabi natin na ayaw natin mabuhay, amen. It means to say, ayaw natin na tayo po ay bigyan pa ng kalakasan ng Diyos. He noticed them. He noticed them. Though all received physical healing, only one received spiritual blessing because only one returned in humility and gratitude. Some people attend church faithfully during sickness, financial trouble, or family problems. But once life becomes comfortable again, they disappear and forget God. They want God's hand but not God Himself. They want God's hand but not God Himself. Nais nila yung gawa ng kamay ng Diyos, pero hindi mismo ang Diyos. Kaya lagi nga sinasabi ko, kapatid, when we come to God, we do not come to God because we need something from God. That's wrong motive. Amen. Para lang tayong mga panatiko pag ganun. Pupunta nga ako ng Piat kasi mayroon akong gustong panata na tugunin ng Diyos. Pupunta na ako ng Uberndo, Bulacan kasi gusto kong mabuntis. Kalalaki mong tao? No naman yung yun, amen? We do not come to God because we need something from God. We come to God because we need God Himself, amen? It is God we need. Amen! Ang Diyos ang ating kailangan kasi nga, kung tayo pupunta sa Diyos, dahil may kailangan tayo sa Diyos, pag nagkaroon ka ng iyong pangangailangan, kapatid, wawawala ka. Amen! Mawawala ka sa kanyang kalooban. Amen! Let us not be like the 9 who forgot to return. May we always remain humble and grateful to God no matter how blessed we become. Amen. Kung paano ko tayo pagpapalayan ng Diyos, mga kapatid, ay dawa, ay ganun din po tayo lalo magpapakumbaba. Kung tayo po iiangat ng Diyos sa ating pong pamumuhay, mga kapatid, when God blesses you, mga kapatid, huwag mong itaas ang uri ng iyong pamumuhay. Itaas mo ang uri ng iyong pagbibigay. Amen? Minsan, uunahin natin yung uri ng pamumuhay natin. Aba, kulang na yung TV natin. Dagdagan natin ng 100 kilometers pa. Hindi na inches ngayon, kilometers na yung TV yan. Amen? Uy, kulang na yung ating cellphone. Dapat magdagdag pa tayo ng 5. Para iba-iba per person. Para alam natin kung sino tumatawag. Amen? Amen? Oo, ang unang i-level up natin yung ating pagbibigay at tayo pinagpapala ng Diyos, kapatid. Amen? Sabat ang Diyos ang nagpapala sa atin. Amen? Huwag mangyari, mga kapatid, na tayo pinagpapala ng material ay aangat tayo sa lupa. At tayo po isisinunay natin ang, hindi mo ako kilala? Oo, biro. Grabe naman yun. Di ba, amen? Parang yun ang hold up. Hold up niya. Hold up to, sabi niya. Sabi nung in-hold up, hindi mo ako kilala? Hindi po eh. Ano ba kayo? Sabi niya. Hold up ito, akin na pera mo, sabi niya. Ibigay mo sa akin pera mo, akin na! Hindi mo ba ako kilala? Sabi niya. Hindi po, kaya sino ba kayo? Congressman ako, ganun ba? Sige na, akin na pera ko. Naman niyo po, man? Ay, congressman ka pala, akin na pera namin. Eh, kanina sabi niya kasi, akin na pera mo eh. Eh, nung sinabi congressman, sige, hold up, akin na pera namin. Eh, man? Di ba yung nasubusan niyo ng congressman na hindi niya pera? Hindi naman lahat, sabi ng mga papanggay niyo, man? Okay? Huwag tayong aangat. Kasi bakit? Pag umangat ka ng mga kapatid sa lupa, hindi maganda yun. Amen? Amen? Oo, hindi maganda yun. Nagkakapis ka na pag ganun, right? Amen? Heedlessness will make a person not to give back the glory to God. Hindi yan magbibigay luwalhati sa Panginoon. Sabagat bakit? Ang thankful nga eh. Proudful, mayabang, boastful, mga kapatid. Nakakala ang lahat ng bagay nangyayari automatic na lang sa kanyang buhay. Kaya hindi magpapasalamat, hindi magpupuri sa Panginoon. But you know what? Lastly, number 4, we already knew it. Hopelessness, hopefulness, I should say.
Hopefulness unto the Lord will make a person always give glory to God. Hopefulness unto the Lord will make a person always, take note of the word, always give glory to God. Dahil tayo po, inaalam natin mga kapatid, tinatangkilik natin, nagtitiwala tayo ng ating pag-asa lamang ay Diyos mga kapatid, magbibigay tayo ng luwalhati sa Kanya. Amen! Nasabi ng Bible, and one of them when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. At doon parang siya matitagi na magaling na ako. Lord, salamat po sa inyo pong pagpapagaling sa akin. And he glorified God. Amen! Kung ikaw ngayon, higit lalo, hindi man po karamdaman, pisikal ang pinagaling sa atin ng Diyos, pero yung pinakamatinding karamdaman na pinagaling sa atin ng Diyos, yung karamdamang spiritual. Amen! Karamdaman, the sickness, mabutid, of our death, of our sin, which has penalty, mabutid, and that is death in hell. And praise the Lord, God healed us. Amen? Pinagaling tayo ng Panginoon at meron na tayong pag-asa ng langit. Alam mo na ikaw ay may pag-asa na ng langit. Hindi yan ibinigay ng reliyon. Hindi yan gawa mo, kapatid. Hindi ng ating mabuting gawa. Hindi ng simba. Kundi ang ating Panginoong Jesus. That's why we give back glory to God. Amen? Kaya nga, yung taong tumanggap, sabi ng Bible, Acts 2:41, di ba ba? Amen? Ano sabi ng Acts 2:41? Then they that gladly receive this word where? Baptize kailan? The same day. Amen? Kasi alam mo, nagkaroon ka ng biyaya. Alam mo na ikaw ay patutungo na ng langit. At sabi ng Bible, dahil ligtas ka na, kailangan mong sumunod sa tubig bautismo. Amen? And to give glory to God, you follow Him. Because that's the command of God. Amen? You will follow Him. You will declare, mga kapatid, the glory unto God. You will give up the glory unto God. All 10 lepers received healing, but only one returned to thank Jesus. This Samaritan recognized that God had done something wonderful in his life. Alam niya, mga kapatid, ang kumilos sa kanya ang Diyos. Amen? Hindi po ito natural na nangyari sa kanya. It is a miracle. Amen? It is a miracle. That's why he can bow and give glory to God, mga kapatid. He give glory to Christ. He did not go to the priest to give glory to the priest. Amen? He give glory to God. Amen? Sabat alam niya, hindi na kailangan ako'y magpipresent na pa para ako'y i-announce ako'y magaling. Alam ko'y magaling na ako. Ako'y tutungo sa Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Amen? Okay? Away kay, personal, naligtas. Ikaw ang nakakalam ligtas ka, kapatid. Amen? Praise the Lord. He had done something and many things wonderful in our lives. The thankful leper did not only desire the blessing, he desired the blessing. When the Lord came and they saw the Lord, what did they say? Help us. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us, Master. And the Lord healed them. Kaya itong one leper na ito, hindi lang siya interesado sa pagpapagaling ng Diyos, kapatid. Interesado siya mismo dun sa nagpagaling sa kanya. Amen? Amen? Sa mismong nagpagaling sa kanya, siya ay interesado. Instead of continuing to the priest, he went back to the feet of Jesus to worship and give thanks. Those who truly understand what God has done for them will naturally glorify Him. Amen! Yung mga tao na alam po nila, yung mga Kristiyano, yung mga saved na alam nila na ang Panginoon ang nagdulot ng dakilang bagay sa kanilang buhay, they will naturally give praises unto the Lord. Amen! Kaya pag Kristiyano ka, hindi na pag-uusapan pagsisimba ka ng linggo, kapatid. Amen! Because you knew, kapatid, that's your privilege to come, kapatid, in the house of God. Just like David said in Psalm chapter 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us what? Go. In the mall? In the beach? In the vacation? In the house of the Lord, sabi ng Bible. Amen? In the house of the Lord. Okay? Ako ay nagagalak nung marinig ko sa kanila na sabihin nila na tayo pupunta sa tahanan ng Panginoon. Naunawaan po ba natin, kapatid, that we are saved, amen? Not by our good works, amen? Not by our religion, not by baptism, but only through the sacrifice of Christ on the cross of Calvary, amen? Kaya kung naunawaan po yan, kapatid, susunod ka sa Panginoon nang walang pasubali, na walang reklamo. Sabat si Kristo nung siya po'y nagdusa para sa atin, hindi siya nagreklamo, kapatid. Amen? Amen! Wala po siyang kasalanan, mga kapatid, pero inako niyang ating kasalanan. Hindi niya inawit, ako ang nakikita, ako ang nasisisi. Hindi. Amen? Ang tao ay ganun, di ba ba? Nagbiblade, di ba ba? Amen? Meron pong name blade. Bakit ako? Di ba siya? Bakit ako? Siya naman yun na. Pero ang Panginoong, kapatid, inako niya ang ating kasalanan dun sa cross ng Kalbaryo. Upang ikaw at ako ay huwag na magdusa sa apoy ng impyerno.
And here we are, we're not going to be grateful unto the Lord. We're not going to obey His word. We're not going to do His will in our life. Oh, we've done so much in our life outside the will of God. Amen. Marami na tayong nagawa sa buhay natin, mga kapatid, apart from the will of God, malayo sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Now that you are saved, mga kapatid, magpapatuloy pa rin ba tayong gumawa sa kalooban ng tao, sa kalooban ng ating laman, sa kalooban ng kamunduan, kapatid? To show our thankfulness unto the Lord, di po ba? Di ba ang isang anak na mayroong pagpapasalamat sa mga magulang na sila'y nagpapagal, nagtatrabaho, anak, ako'y magtatrabaho para sa iyo, ako'y mag-aalaga, mamahalin kita, ngayon naman kapalit mag-aral ka mabuti. Amen! Pero grade 4 pa lang, mabuti, may girlfriend na. Grade 5 pa lang, may boyfriend na, kalalaking tao. Amen? Well, Ano po yung kapatid? At mayroon nang iuwi sa bahay. Ang problema kasi mga magulang ngayon, ba sila pa ang nagpo-provoke sa mga bata. 3 years old pa lang, may crush ka na dito. Crush mo yung kapitbahay na ba? 3 years old pa lang yun, pinuprovoke mo na sa ganung mga bagay. Uy, mag-crush sila. Kaya naman ginagawa, malisyoso kayo. Ang tao malisyoso na ngayon eh. Di ba yung mga bata, nagpangita lang sila, babae, lalaki, 3 years old pa lang yan. Uy, girlfriend sila. Ay, may naglalagay ito sa utak nila mga patid ng kamalisyosoan. Isa bang talang inosente pa lang mga yan, amen? Amen? May inosente pa lang. Okay? Irarampa mga patid sa itoblado, 6 years old pa lang sila. Sila ay tatangay na Miss Little Miss Philippine and Mr. Little Miss Philippine. At magpapartner-partner sila, 5 years old, 6 years old. Nanonood niyo po kapatid? They are gift from God. Amen? Ang ating buhay ay regalo sa Diyos. Pinag-aralan natin kanina sa ating pong Sunday School. So is with our family. Likewise with our children, mapatid, regalo sila ng Diyos. Kaya nga dalhin natin sa Panginoon, kapatid. Amen? Huwag natin dalhin sa sanlibutan. Dalhin natin sa Panginoon. Amen? May talento, pinila mo sa talentadong Pinoy. Di mo ba? Idalhin mo sa kalooban ng Panginoon para magamit ang kanyang talento para sa kabutihan ng Diyos, kapatid. Amen! And in that way, mga kapatid, we are giving glory to God for the things He has entrusted to us, mga kapatid. Amen! Salamat sa Panginoon. Yung ating pong mga choir, wala naman pong magaling kumawit yan eh. Halata naman, amen? Oo. Pero salamat, mga kapatid, by teaching, by training, and by obedience. Natututong gumawit para sa Panginoon. Sabi ni Ma'am Dina, asawa ni Pastor Carl, oh, ganda po ng choir nyo, parang San Pedro. Wow! Nakaka-overwhelm naman yun. Sabi ko, ano ba gusto nyo, ma'am? Parang San Pedro na daw yung choir natin eh. Hindi po ba? Hindi naman, ma'am. Malayo-layo pa. 47 years na kaya sila. 4 years pa lang kami. Di ba ba? Amen? Pero ibig sabihin, mga kapatid, ibig sabihin meron pong improvement. Amen? May ibig sabihin sa gawain ng pag-improve tayo ng Diyos para sa kanyang kalulatihan. Kung dati nandito ka, hindi ka marunong umawit, at least kung dati 109 ka, ngayon 105 na lang, amen? 105 na lang, oo. Okay? Sabat inaayos po tayo ng Diyos. Pero sa gawain po ng Panginoon, meron tayong iba't ibang ministeryo mo ba? Kaya alam mo na, sintubayente ka. Huwag kang sasali sa choir, amen? Amen? Huwag mong ipilit. Amen? Meron pa tayong ibang ministeryo. O, meron tayong pagtuturo. Di ba? Okay? Oo. Kaya meron pong nag-audition sa choir ng isang simba. Kumanta, di ba ba? Sige nga, kumanta ka. How great thou art, how great thou art. O, tanggap ka na. Doon ka sa Sunday School. Doon ka sa Sunday School, sa dead babies, para makakatulog ang mga bata. Okay? Ang isang bata mabuti na tumanggi sa pagkain, tumanggi sa damit, tumanggi sa pagkalinga ng kanyang mga magulang, never says thank you. Hindi. But never says thank you. I should say, ang isang bata na tumanggap, I should say. Ang isang bata na tumanggap ng pagkain, tumanggap ng pananamit, tumanggap ng pagkalinga sa kanyang mga magulang at hindi siya nagsasabi ng thank you, shows immaturity in gratitude. And ingratitude. Why immaturity? Siyempre, mga di ba ba yung baby? Di pa naman papasalamat yan. Amen? Pero po yung aso, kapatid. Marunong magpasalamat. Pag pinakain mo yan, kapatid, aamo na sa iyo. Right? Amen? Aamo na sa iyo yan. Meron pong ibon, mga kapatid, na pumunta po dito. Naluglag yata yung mula sa puno. Mga baby pa sigurong ibon. Hindi siya makalipad, pumunta dyan sa loob. Hindi huli namin.
Sabi ko, palakihin natin para lutuin natin tinola. Maliit lang. So, andyan, nilagay ko lang sa isang paso, nilagay yung pagkain. Hindi siya umaalis. Andun lang. O, nilagay ko sa kwarto, nandun lang siya. Pagkising umaga, makita mo, nandun lang siya. Pinapainom ko, tapos pinapakain. Namin niya papaliparan, pero nahilapang makalipad. Eh, mamaya, parang gusto niyang kumawala. Abay, binila ko ng hawla. Eh, nilagay ko doon. Pero nakita ko, mapatid, hindi po siya domestic na ibon. Talagang kailangan yung lumipad. Kailangan yung lumipad. Kasi nagagawin siya, gwawala siya na, kasi malakas na siya. Ang ginawa, sabi ko kay Abby, anak, paliparan mo na yan, kawawa. Kailangan na niyang lumipad. Okay? Kailangan na niyang lumipad. Kaya pinalipad siya, mga kapatid. Pinalipad siya. Pero kung marunong magpasalamat yun, babalik isang araw pag pwede na siyang itinola. Iman? Sabi niya, dito na ako! Pwede niyo na akong itinola. Pero hindi yun ang ibig kong sabihin, mabuti tayo bilang isang tao, binigyan tayo ng isipan, binigyan tayo ng karunungan. Amen? Kaya dapat marunong tayo magpasalamat. Because our hope is only unto the Lord. Amen? If our hope is only unto the Lord, is only from the Lord, mapatid. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. That's why we come to church. We give glory unto Him. We sing praises unto Him. And we are there to listen to the Word of God in order for us to learn the will of God in our life. Amen. Amen. Maraming mga Kristiyano nakakalungkot. They enjoy God's blessing daily, yet seldom to thank Him sincerely. They seldom thank the Lord sincerely. God notices grateful hearts. We should always return to God with thanksgiving for His salvation, protection, provision, and goodness. Jesus asked, where are the 9? Nasaan yung siya? Kamamayang hapon, tatanungin ko, where are the 9? Eh, minsan, hindi 9 eh. Kalahati eh. Okay? Oo. Hindi lang 9, minsan 20 eh. Na? Okay? Sabi ng Panginoon, where are the 9? That question still speaks today. Amen. Ang tanong na yan, hanggang ngayon ay nagsasalita sa ating kapanahunan. Maraming mga tao tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos every day in their life. They are healthy with their family, their salvation, provision. But only few truly return to worship and thank Him. May we not only seek God in times of need. May we not seek God not only in times of need, but may we also faithfully return to Him with grateful heart, giving Him all the glory He deserves. Amen. Amen. Kaya nga maging may sakit na patid, you can still give glory to God. Amen. Bilang ito sa atin is, pira-pira pa yung hinay lang. Na kanina, nag-spray ako dito ng konting pabango para matanggal yung pulong. Ay, takbo siya sa labas. Sabi niya, si Pastor naman, gusto niya na akong mamatay. Pero hindi makahinga. Sabi niya nung isang linggo, ay talagang parang wala na daw siyang ina, pero nakahabol niya yung ina. Inahabol niya. Buti na, nahabol niya. Okay. Pero yan siya, soul winner. Every Saturday, Wednesday, soul winning, nandiyan mapatid. Amen? Pero minsan, meron na tayong biyaya, but we are not, that's so thankful enough unto God. We have so much blessing to thank unto the Lord. But we are forgetful. Nagiging ungrateful tayo sa Panginoon. Nawa, sabi ko nga po sa inyo, hindi lang natin hanapin ang Diyos pag inaakala natin na tayo po may pangangailangan. Kasi wala naman talagang araw na hindi natin kailangan ng Diyos eh. Is there a time in our life that we don't need God? Amen? Kaya nga yung presence mo pala nga, huwag natin pag-usapan mo na yung motibo. Eh kung yung presence mo yan, mga kapatid, ay makikita din na maging pagpapalat, encouragement din naman na sa iba, mga kapatid, na ikaw ay tumatanaw, kapatid, ng pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Amen! Eh kung hindi pupunta na lang din ng simbahan, kapatid, agahan mo na. Amen! Agahan na natin, hindi lang para tayo makadalaw sa simbahan eh. Eh tayo natin late, parang tagal-tagal. Eh yung mga maaga, enjoy nila, kahit alas 12 tayo matapos. Amen? Eh, sinungaling kayo. Kala nyo. Oo. Nang tayo pupunta sa Panginoon, dapat on time na tayo, kapatid. 4 na taon na tayo dito, kapatid ko. Wala kang record ng late sa school, wala kang ng record ng late sa trabaho mo, pero sa simbahan, wala kang record ng on time. Eh, nakakalungkot naman yun. Tapos humingi tayo ng blessing sa Lord. Lord, bakit ang tagal ng blessing? Eh, lagi kang late! Paano pag sagutin ka ng Panginoon ng gano'n? Amen? Lord, bakit hindi mo ba sinasagot yung aking hiningi? Eh, lagi ka absent?
Amen. Praktikal ng salita ng Diyos, mga kapatid, tandaan po natin yan. Hindi po theoretical, amen? It is practical ang salita po ng Diyos. Ang Panginoon ay nagtatanong, maging sa ating kapanuan, where are the nine? Nawa, ngayong hapong ito ay huwag magtatanong ang Panginoon, where are the nine? Sapagat alam mo, babalik ka, magpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Amen? Tayo ba'y magsipag tayo? Kapatid, kung hindi ka paligtas, ang kaligtasan ay kay Kristo lang matatagpuan. Hindi po ang simbahan ito, kundi ang Panginoon ang kaligtasan. Panigay kapatid, dito mo natagpuan ang kaligtasan, kapatid. Matuto kang magpasalamat sa Diyos. Amen? Be loyal to one church. Amen? Amen? Be loyal to God. Be loyal to His church. Be loyal to His word, mga kapatid. At ipakita natin ang ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. While the piano plays this morning, when I come to the altar, saan magbahagi ng mensahe na iyo pong napakinggan, ikaw ay kinilus ng Diyos. Tanggapin natin that we are hopeless without Christ, and we need His mercy. We must beg for His mercy persistently in our life because of our hopelessness. We are helpless without Him. And because we are helpless, we are going to obey without complaining. Hindi tayo magre-reklamo, hindi natin tatanungin ng Diyos, bakit? No! We should not question that way, but we will say, here am I, Lord, I will obey. Do not ask why, but you should obey. Because heedlessness will make a person not to give back the glory to God. Ang tao mapagmataas, ang tao hindi mapagpasalamat, ang tao he is not heeding to the word of God, mga kapatid. He will not give back the glory to God. He is our only hope, brethren. Give back glory to Him. Even in failures, we can give back glory unto Him as long we know that we are trying our best to do His will. Sabat alam natin, ginagawa natin yung best natin, kapatid, para sa Kanya. Minsan, lalagapak tayo. Minsan, magkakamali tayo. We can still give glory to God as we come back again unto Him. To ask for help. To ask for strengthening. Lord, kayo po nakakalam po pa rin ng puso ng bawat iyong mga anak as they come unto you this morning. We should have this kind of heart, O God. Helpless without you, hopeless without you. Not the heedless one, but hopeful unto you alone, and to you alone. We know we can give back all the glory to you, due to your name. Not to us, not to anyone else, but to you alone, O God. Just like this one person, a Samaritan, who got cleansed, he gave glory to God. That's why the Lord asking, where are the nine? Nawa, Panginoon, kami po matagpuan niyo po, katulad nitong nag-iisang taong ito, that He is hopeful unto you. That's why He give back your glory unto you, O God. Alayin niyo po yung bawat mga anak po, Panginoon, sa kanilang paglapit. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. And all the people say, Amen. Amen. Praise the Lord. Ako'y naniniwala naging blessing ko yan. Amen. Amen. Ay, hindi lang ngayon, mapatid balik kayo mamayang hapon. Amen. 1:30 po ang ating pong youth service and 2:30 po yung ating pong afternoon service. Amen. Amen. Morning service is a blessing. Afternoon service is still a blessing. Amen. Parang kukutin ng amen na. Amen. Amen. Baptist afternoon. Alam niyo po, last Sunday, ito po, mga kapatid. Last Sunday afternoon, the lowest attendance we have in the afternoon during this year. The lowest attendance in the afternoon service. Huwag naman tayong gumawa ng record pa lowest, kapatid. Amen? Para sa Panginoon. Amen? Amen? Kundi dapat tayo po mag-level up sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Let's all stand up, please. Let's sing the song, Thank You, Lord, for saving my soul. As we close our service this morning. Ready? I ready to sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation, so rich and free.
maraming salamat po, Ama, sa mensahe pinagkala niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat presensya ng inyong pong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa mga bisita po, Panginoon. And yes, salamat po, Panginoon, sa kanilang pagdalo. Nawa po, hindi po ito yung unang huli po, Panginoon, kanilang pagdalo, kundi po ito yung panimula po, Panginoon, ng kanilang pagdalo at paglago po, Panginoon, sa inyo. Lahat po, Panginoon, sa Halagdoni family, patuloy pagpalain niyo po sila po, Panginoon, ng buong mag-anak. Ganun po, Panginoon, ang mga kapatiran from Malasiki, Pangasinan, ang Perez family po, Panginoon, for coming with us, Lord, to joining with us, Lord, with our worship service. At sa bawat anak po ninyo po, Panginoon, pagpalain niyo po, aming pong pansamantalang pag-iwaiwalay. Balik niyo po mamayang hapon for our youth service at 1:30 and 2:30 for our afternoon service. Dismiss us with joy in our hearts. In all these things we pray. In Jesus' name. Amen. Thanks so much and God bless everyone. Ingat po sa pag-uwi. God bless po.